Pero magsimula na po tayo sa ating pag-aaral sa umagang ito. Magpatuloy po natin ang ating pag-aaral po sa serye po natin kung paano natin bigyan ng paraan ng Panginoon, how do we honor Christ, yun po ating pag-aaralan. Dito po tayo natapos, hindi mo nagkakamali, noong nakarang linggo ng ating pag-aaral. So maraming pa po sa ating pag-aaral na kailangan po natin bigyan ng parangal ng Panginoon. We need to honor Christ. Dahil kung hindi po natin bibigyan ng parangal ng Panginoon, lalo po sa harap ng mga tao, hindi rin tayo pararangalan ng Panginoon sa kanyang Ama. So isang bagay na binibigyan natin karangal ng Panginoon ay kapag ating ginagaya siya. Ibig sabihin, ginagawa natin ang mga bagay na ginawa ng Panginoon. Kung siya pumunta sa lupa, tandaan po natin, siya'y anak ng Diyos. Asa sa mga bagay na ginawa ng Panginoon at ang kanyang karakter ay siya po ay mapagpatawad. Tignan po natin ang context ng Panginoon. Ito ay ating Panginoon. Siya'y nakapako sa krus. Pero ating Panginoon na nakapako sa krus, hindi lang siya tao, siya ay Diyos. Ito mga tao ito sa paligid niya, na iniinsulto ang Panginoon, ito yung mga tao nilalang lang ng Panginoon. In other words, kung gusto niya patayin ng mga tao ito, meron siya kapangyarihan gawin niya yun. Dahil tayo nilalang lang ng Panginoon. Pero hindi ganoon ang Panginoon. Ang kanyang kaisipan ay hindi tungkol sa kanyang sarili na sa kasalukuyang panahon na yun, sa oras na yun, siya po ay napapahirapan. Hindi nasa kanyang kaisipan. Ang nasa kanyang kaisipan ay yung mga tao na nagpapako sa krus. Gusto niyang ipinanalangin niya sa kanyang Ama na patawarin niya yung mga tao yun. Kasi wala sa kaisipan ng Panginoon na siya'y magiganti. Although later on, makikita natin, may panahon ang pag-iiganti ng Diyos doon sa last judgment. Doon tayo ukuha ng Diyos. Pero habang tayo nandun sa lupa, binibigyan tayo ng pagkakataon. Tawag siya nakatawa sa krus. Dito po sa Lucas, chapter 3, verse 34, then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Hindi nila naunawaan kayo ng ginagawa nila. Dahil itong ipinako na sa krus, hindi lang ordinaryong tao yun. Yan ay anak ng Diyos. So hindi nila alam ginagawa nila namin. And they divided his garments and cast lots. So sabi ng Panginoon, patawanan niya sila sapagkat hindi nila alam ang kailang ginagawa kanya. Ito problema ko mga kapatid pagka uminit, ako'y madali magpawis. So, hinihingi ng Panginoon sa kanyang Ama na patawanan sila. Pero, pasilin natin, hindi sila pinatawad ng Diyos sa oras na yun. Dumaraw pa noong pong araw, bago sila pinatawad ng Diyos. Dito sa Gawa, chapter 2, ito makikita natin. Itong kausap ng mga apostol sa pangunguna ni Apostle Peter, ay yung mga taong nagpapako sa krus sa Panginoon. Isayin natin. Pagkatapos mo ng isang mensahe na nagpapatunay na yung si Jesus ay ang Kristo, nagbigay siya ng conclusion, right? Sa verse 36. Kaya dapat at malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos, ng Panginoon, at Kristo, itong si Jesus na inyong pinako sa krus. So, ang kausap nila ay mga tao ito. Lahat ng mga nagpapako sa krus sa Panginoon. Kung tandaan nyo kanya, noong oras na sinabi ng ipako sa krus ang Panginoon, hindi nila alam ang ginagawa nila. Later on, sa Acts chapter 2, nalaman nila
ang kailang pagkakamali. Sa verse 37, nang marinig nila ito, nasaktan ang kailang puso, at sinabi kay Pedro at sa mga apostol, magkapatid, Ginoo, mga kapatid, anong dapat namin gawin? Anong gagawin namin? Bakit? Anong gagawin nila? Dahil nagkasal sila. Ibinago na sa krus ang Panginoon. Sa verse 38, at sinabi sa ni Pedro, magsisi kayo at pagpapautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo upang ipapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At tingnan niyo ang Espiritu ng Panginoon, ibes na siya galit at siya kumanti. Hindi ginawa yan. Isang Kristiyano ang katulad ng Panginoon. Dito po sa Acts chapter 7, ito si Stephen, o si Esteban, o Stephen. Hindi natin alam kung ano yung pronunciation ng pangalan. Actually, yung Stephen at saka yung Stephen, parang wala po yun. Parang variation lang. Dito sa Acts chapter 7, nung ganun din na sinabi ni Stephen, o Esteban, sabi niya rito, kayo mamamatay tao kanya. Pinatay niyo ang anak ng tao, ang anak ng Diyos. Dito sa verse 52. Alin sa mga propeta ang hindi inusig na hindi mga minuno? Kanilang pinatay ang mga nagpahayag noong mga tungkol sa pagdating ng Madrid. At kayo'y naging kanyang mga tagapagkagulo at pamamatay tao kanya. Hindi na sinabi na di ba? Pero sa pagkakataon na ito, instead na sila'y magsisi, sumunod sa Panginoon, sila'y nagalit. Pinatay nila si Stephen. Basahin po natin, tuloy natin. Dito po sa verse 4:54, nang marid nila mga bagay na ito, sila'y nagalit. At nagalit ang kailang mga ngipin laban kay Stephen. Yung sa Acts chapter 2, nasaktan sila, hindi sila nagalit. Yung sa Acts chapter 7, pareho mensahe, nagalit sila. Gawin natin ang ginawa nila. Ngunit siya palibasa ay puspos ng Espiritu Santo ay tumitig sa langit at nakita niya ang kalalakihan ng Diyos. At si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Sinabi niya, tignan ninyo, nakikita kong bukas sa mga langit, ang anak ng tao ay nakatindig sa kanan ng Diyos. Subalit sila nagtakip ng kailang mga dahinga at sumigaw ng malakas at sama-samang sinugod siya. Siya'y kanilang kinaladkad sa labas ng lungsod at pinagbabatok at inalagay ang mga saksi ang kanilang mga damit sa paan ng isang binata ng pangalan ni Saul. Later, hindi siya apostle po. Habang binabato nila si Esteban, ay nananalangin siya, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang Espiritu. At siya lumuhod at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanan ito. Sabi niya, dito ay namatay siya. So, ganun din siya dito. Esteban, katulad na nating Panginoon, hindi niya isip gumanti. So, sabi niya, bahala ka na o Diyos sa kanya na. So, yun ang makikita natin sa Panginoon na gaya na dapat natin siyang gayahin. Ngayon, pinaparagalan natin ng Panginoon o your Christ pag tayo sa ating mga pag-aari at sa ating sarili. Pasilagan substance, ito'y tumutukoy sa ating sarili at sa ating pag-aari. Yun isang paraan ng pagpaparangal sa ating Panginoon. Alam mo ninyo, sa pananampalataya natin, wala naman tayong hinahangad sa mga buti. Hindi katulad ng pagdinaminasyon o tayo hindi. Kaya tayo nagbibigay sa pambagan ay dahil pinag-uutos yun sa atin ng Panginoon. Dito po sa Proverbs chapter 3 verse 9, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. Ito po yung mahalagang salita mo, yung paunang bunga. Sa Old Testament, pagka ang isang tao ay halimbawa siya'y nagtatanim at siya'y nag-harvest, yung pinakamaganda sa kanyang inaani ay binibigay na sa Panginoon. Yun ang first fruits kanya. Hindi natin binibigay yung tira-tira sa Panginoon. Yung pangunang bunga, yung pinakamaganda sa kailang
inani ang binibigay nila sa Diyos. So ito po yung utos ng Panginoon, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increasing. Pag nagbibigay tayo dyan, hindi natin binibigay tira-tira natin sa Panginoon. Mamaya makikita natin ang prinsipyo na binibigay po sa atin. Dito po sa, bakit tayo nagbibigay? Utos siya ng Panginoon. Hindi naman hinihingi ng Panginoon na ibigay natin lahat. Meron naman ng Panginoon, meron din tayong pangangailangan. Meron tayong responsibilidad na dapat natin gawin. Pag hindi natin ginagawa ang responsibilidad, nagkakasalitaan. Dito sa 1 Timothy chapter 5, verse 8. Ito po, bagamat ito ay sa lalaki, in other words, ang pangunahing obligasyon ng mga lalaki. Hindi naman ibig sabihin na yung mga babae ay hindi maaaring tumulong sa kailang mga asawa. So 1 Timothy 5:8. Ngunit kung ang sino man ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalo-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya at si masawol pa sa hindi mananampalataya. So meron tayong obligasyon. Pero sa gitna ng ating obligasyon, binibigyan tayo ng utos ng Panginoon na ibigay natin ang bahagi ng mga biyaya na ibinigay sa atin. O pwede natin sabihin, pero nagtatrabaho naman ako, Ramo. Totoo yun. Pero lahat ng biyaya, galing lahat sa Diyos. Directly at indirectly galing sa Diyos yan. So dito sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2, on the first day of the week, ito po yung linggo. Kaya po yung ibang sakayin ng pananampalataya, meron silang collection kahit anong araw ng linggo, hindi pwede yun. Dahil dito sinabi sa atin, in-specify, tinukoy ng Panginoon sa pamamagitan ng Apostle Paul, tuwing unang araw lang ng isang linggo. On the first day of the week, let each one of you, bawat isa sa atin, lay something aside. Meron tayong hinihiwalay. Ibig sabihin niya, sa practical application, pagka, halimbawa, ikaw ay negosyante at ikaw'y kumita, meron kayong hinihiwalay. Hindi sinasabi sa atin ng Diyos kung magkano yung hiwalay mo, nandun sa iyo. Ang sinasabi sa atin, ayon sa ating iginiginhawa, storing up as it may prosper. So, ayon sa ating iginiginhawa. Mas mahirap pa nga yan. The Old Testament, 10%, kung nabigyan ng 10%, wala na problema. Hindi ka na nag-iisip. Pero sa bagong tipan, binigyan tayo ng judgment ng Diyos. Binibigay sa atin yun. So, storing up as may prosper. Nasa sa atin yun. Dahil tayo lang nakakaalam kung paano tayo binibigyan ng biyaya ng Diyos. Dito po sa pananampalataya Kristiyano, hindi natin pinagkikalaman yung kinikita naman kapatid. Wala natin karapatan doon. So, sa ibang mga reliyon, sinasabi ko lang ito bilang comparison para lalo luminaw kung ano yung totoo. Di ba? Kung meron dalawang bahay, yung isa maganda, at yung kay pangit, pag pinagkumpara mo, lalo gumaganda yung maganda, di ba? Dahil meron kang kinukumpara. At kung yung bahay na yun, ang kinakailangan kumpunihin, yung may-ari, makikita niya kung titignan niya sa bahay. Yung po, tahinan, bakit minsan, tumutukoy tayo sa ibang mga pananampalataya. Sa ibang pananampalataya, alam nila, hanggang sa pinakahuling sentimo, kung kinikita mo. You are required na gawin mo yun. May isang, at least meron mo isang alam. Alam nila yan. So, pagka araw ng linggo, alam na nila kung ibibigay mo. Pag hindi mo binigay, sasabihin sa'yo, patay na si kapatid. Hindi gano'n ng reliyong Kristiyano. Lahat ng bagay na ating ginagawa ay hindi sa pilitan. Ito'y galing sa iyo pananampalataya. In other words, kung tayo po ay sasamba, hindi kami pinipili. Ang nag-uudyok sa iyo para sa mga ay ang pananampalataya ko sa Diyos. So, dito makikita natin, storing up as it may prosper, ayon sa ating ginaginawa, that there be no collections when I come. So, inisip natin na, hindi na tayo basta nagbibigay. So, 2 Corinthians 9:7,
sa lahat ng ating pagbibigay. Ito po generic kahit sa pagtulong mo sa kapwa mo o sa pagbibigay mo sa Panginoon. Pinag-iisipan mo. Hindi na po pwersa ka o dahil kailangan. Hindi. So let each one give as he purposes in his heart. Ito po salitang ito, dito lang po ginamit yan sa buong Bagong Tipan. Yung salitang Grego na pinaggagalingan nito, dito lang ginamit siya. Hindi mo mababasa sa ibang bahagi ng Biblia. Ang ibig siya ng purposes, pinag-iisipan mo, tinitimbang mo niya. In his heart, sa ating puso. Pero ang Biblia po, ang puso sa Biblia, hindi ito itipagtimo. Ang puso sa Biblia, ating kaisipan. Na grudgingly o nagbibilitan, or necessity dahil kailangan. Para maintindihan po natin yung necessity. Doon po sa Don Vitanere, kung naalala po niyo si Doña Victorina, yung asawa ni Kapitan Tiago. Noong isang pagkakataon na nagbigay na mas marami yung kanilang kaibigan, nasabi ng Doña Victorina kay Kapitan Tiago, susunod kaya mas malaki ibibigay natin. Bakit kailangan? Para lumitaw sa mas higit sa isa. Hindi gano'n. O kaya, sapagkat ang iniibig gusto ng Diyos ay ang isang nagbibigay na masaya. So, ibig sabihin, ito ang proseso ng pagbibigay. Yung binibigay mo ay yung iniisip mo na naayon sa biyayang binibigay siya ng Diyos. Yun ang pinag-iisipan mo. At pag binigay mo, hindi ka hindi ka nasasayangan. Yan ang gusto mo ibigay sa Panginoon. Kahit ibigay natin ang ating buong pag-aari, kung napipilitan lang tayo at wala sa ating kaisipan, pagdanas ng magbigay, ito lang kwenta yun sa Diyos. Hindi naman ibig sabihin magbigay ng piso, hindi naman. Magkakasala nga rin nun. Dahil di lang naman piso katumbas ng biyaya na binibigay sa atin ng Diyos. Pagka sa panahon nito, pag nawala yung piso mo, hindi mo na hinahanap. Di ba? Halos wala nang value yan. So, ganoon po ang isang paraan na pinapangaral natin ng Panginoon sa ating substance, sa ating mga pag-aari at sa ating sarili. So, yun po. Kaya ginagawa natin every first day of the week. Sa ating katawan, sa ating sarili, ganyan. Ano bang kaugnayan ng ating katawan sa Diyos? Ito po, pag tayo naging Kristiyano, ang hindi natin misa nalalaman, tayo po ay tinubos ng Diyos. Para nasanla natin ang ating kaluluwa kay Satanas nung tayo nagkasala. Siyempre, pag sinalayan, tutubusin. Kaya nga po, ang tugulan ng Panginoon, ang maaaring tumo sa atin, sapagkat sila ang mas mahalaga kaysa sa atin. So, dito po sa 1 Corinthians 6:19, kaya verse 20, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you? Masilin nyo, wala sa ating katawan eh. Siya nasa ating kaisipan. Sa pangalan ng Espiritu Santo ay nasa atin. Pagka sinusunod natin ang kalooban ng Espiritu Santo, siya nasa atin. Whom you have from God and you are not of your own. Ito po yung bigyan po natin ng pansin. Hindi tayo sa ating sarili. Pag hindi ka sa iyong sarili, may nagmamayari sa iyo. Ang Diyos ang nagmamayari sa atin. For you are both at a price. Yan ang pinahalagang kapalit ng ating kaligtasan. Yan ang dugo ng ating Panginoon. Dito po sa Gawa, chapter 20, verse 28. Pasilip po niyo ang pagtuturo natin. Nagbabasa lang tayo sa Biblia. Dahil hindi natin itinuturo ng ating sariling kaisipan. Itinuturo natin ang kalooban ng Diyos. So, hindi tayo salita, nagaling lang sa ating sariling haka-haka. Hindi gano'n. Lahat ng ating pinaniniwalaan ay nagagaling sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, binibigay ng Biblia ang prinsipyo na dapat natin paniwalaan. Pagkatapos naunawaan natin ang prinsipyo na binibigay sa atin ng Diyos, ginagawa natin. So, hindi po ito spoon feeding.
Hindi mo kailangan ito gawin mo, tablet mo natin. Hindi gano'n. Ang pangaral ay pagtuturo ng kalooban ng Diyos. Ngayon, nasa atin, pag inunawa natin sa tamang paraan, kung paano natin siya gagawin. Kasi pag nag-enumerate tayo 1, 2, 3, 4, 5, pumapasok kayo sa panungaral, hindi yung kaisipan ng Diyos. Di ba? Dito po natin sa chapter 20, verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang mong kawa sa kailan nilagay ko ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na pinili niya ng kanyang sariling dugo. So, gano'n kahalaga yung ating halaga? Meron nga bahagi sa Biblia, ano ang nagtawa kanya? Bakit mo sa binibigyan ng kahalagaan? Gano'n tayo kahalaga sa Diyos. Tayo nila lang ng Diyos eh. Pero nagkasala tayo at tayo po ay mapapahamak sa ganung kalagayan. Siya kuha ng paraan. At ang ating Panginoon namatay sa krus, binili niya tayo. Sabi. Kaya ito po mga tao ito, Kristiyano ito. So sila ay sumunod sa Ebanghelyo. So sabi niya, therefore glorify God in your body. Sa lahat ng ating ginagawa, siyempre lahat ng ating ginagawa natin sa katawan niya, di ba? And in your spirit, dalawa yun. Ang ating katawan at ang ating pag-iisip. Kung ano ating iniisip, kung ano ating ginagawa, kailangan natin galatingin ng Diyos, which are God's. Ang ating katawan at ang ating kaisipan ay sa Diyos. Kanya. Dito po sa Galatia, chapter 2, verse 3. Ito siya Apostle Paul. Dito sa talatang ito, sinasabi niya, ang aplikasyon niya, para natin nilulahati ang Diyos sa ating katawan at sa ating kaisipan. Si Pablo po, yun yung binasa natin kanina ng pangalan ni Saulo. Na siya nagtatams up na patay si Esteban noon. Siya po naging Kristiyano, siya naging apostol ng Panginoon. Tignan ninyo yung contrast nung siya pang Hudyo na pinapatay niya ang mga Kristiyano at kung siya naging Kristiyano. So verse 20 ng Galatians chapter 2. Ako'y pinakakasama ng Kristo. Wala naman si Pablo sa cross, di ba? Ang dalawang kasama, dalawang magnanakaw, nasa si Pablo to. Ang nangyari po ang pagkabako sa cross si Pablo, nung sinabautismo ha. So hindi isang talinaga. Kundi si Kristo nabubuhay at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa ng Diyos na sa akin nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin kanya. Ano yung ibig sabihin? Ibig sabihin, wala naman kalayan si Pablo sa kanyang sarili. Hindi. Sinusunod niya ang Panginoon sa lahat ng bagay kanya. Alam po niyo ang Biblia, kung babasahin mo yan, maraming practical na bahagi dyan. Tinuturuan tayo kung paano tayo maging mabuting magulang. Yung prinsipyo, hindi sinasabi ganito gawin mo. Yung prinsipyo ng pagiging mabuting magulang. Tapos yung pagiging mabuting asawa, pagiging mabuting anak, pagiging mabuting mamamayan, pagiging mabuting nagtatrabaho, at maging mabuting employer. Nandun sa Biblia, magbabasahin niyo. Sinasabi ang prinsipyo sa atin ng Diyos. So yun ang gagawin natin ngayon. Sa ating katawan at sa ating kaisipan. Sumusunod tayo sa Diyos. Tingnan po ninyo. Ang Diyos, binigyan tayo ng maraming mga bagay. Pag ang isang tao nagtatrabaho, may isang kapag-ari. Natural lang yun. Dito sa kasi nagagaling yun. Galing sa Diyos. Ang hindi lang mapagaling sa Diyos, ay mga bagay na masama. Hindi galing sa Diyos yun. Galing kasi sa nasyon, sa mga tao. Pero sabi dito sa James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above. Itong dalawang salita ito para wala yung sabihin. And it comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Hindi nagbabago ang Diyos sa kanyang kalooban, sabihin. Diyos pa rin siya. Kung Diyos ay Diyos na mabuti, palagi siyang Diyos na mabuti, hindi siya nagiging masama. Kasi sinasabi rito, lahat ng mabuting bagay
at mabuting kaloob ay galing sa Diyos. So, binigyan tayo ng Diyos ng maraming mga bagay. Yung ating mga anak, binigyan ng Diyos yan. Yung asawa, binigyan ng Diyos yan. Kasi pag-aasawa, galing sa Diyos yan. Yung ating pag-aari, bagamat nagtrabaho ka, galing sa Diyos yan. Lahat ng mabuting bagay ay galing sa Diyos. So, binigyan tayo ng Diyos ng maraming mga bagay. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. In other words, hindi natin pag-aari yan. Binigyan lang sa panahon na tayo buhay, ang mga bagay na yan. Kapag namatay ng isang tao, binigyan tayo ng pagkakataon gusto na makilala natin yung tao yun. Hindi ba? Kaya nga, nagpapasalamat tayo sa panahon na dito siya. Dito sa 1 Corinthians 4:1, let a man so consider us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Si Pablo ay pinagkatiwalaan na manghiwaga ng Diyos. Kailangan natin unawain siya ang hiwaga ng Diyos. Ito yung mga bagay na noong unang panahon ay hindi nalalaman ng mga tao. Sa atin kasi, ang salitang mystery ay yung hindi mo maintindihan. Kaya may mga pelikula, mystery yan. Parang mahirap maintindihan yung pelikula na yun. Sa Biblia, ang salitang mystery ay nakatago. Kung papasyalan po sa mga matatandang mga bahay, isa mayroong isang kwarto na nakasara, na hindi na bubuksan. Mystery sa iyo, bakit? Hindi mo alam nakalagay doon sa loob eh. Hindi dahil hindi mo siya maintindihan. Alam mo, kwarto yun eh. Pero mystery sa iyo dahil hindi mo alam kung ano nakalagay doon sa loob. Parang doon sa bahay ng lola namin, sa Lourdes, mayroong isang cabinet na nakalock. Hindi ko alam kung nakalagay doon. So, ang ginawa ko, ginintay ko buksan ng lola ko yung cabinet na yun. Nakita ko, nandugo pala yung damit ng lolo ko. Yun ang cabinet na yun. Pero, bago ko nakita yun, mystery sa akin yun. Kasi lahat ng cabinet, hindi naman nakalak eh. Yun lang ang nakalak. Yung pala, damit ng lolo namin yun, taktalansa, etc. So, before na binuksan yun, mystery sa akin yun. So, yung Ebanghelyo ng Panginoon, ang binabagin dito, once upon a time, hindi nila alam yung Ebanghelyo ng Panginoon. Ang mga Hudyo lang nila na sila bayan ng Diyos. At sa mga Hentila, hindi bayan ng Diyos. Pero sa Ebanghelyo, hindi lang ang Hudyo, hindi mag-iintindi. Lahat ng mga tao ay ililigtas ng Diyos. Yan pinagkatiwalaan si Pablo doon. Sila ang unang nangaral ng mga bagay niya. Moreover, it is required to steward, so it is a general principle, that one be found faithful. Kung ano yung pinagkatiwalaan, kinakailangan maging tapat sa pinagkatiwala sa iyo kanya. Sa verse 10, sa Corinthians 10 verse 26, for the earth is the Lord's and in all its fullness. Lahat ng mga bagay at paipag-aari ng Diyos. At lahat ng may nagkapuspusan na niya. Kaya kung nagtatrabaho kasi sa kumpanya, isipin po natin, wala naman problema ng gusto. Wala na. Pero saan galing yung ginagamit sa kumpanyang yun? Galing sa Diyos. Di ba, kung tayo po ay nagtatrabaho sa isang semiconductor, ano po? Merong isang element sa semiconductor, tinatawag rare elements na niya. Na kailangan ilagay ito sa loob na yun. Kasi gagala yun. Ito galing yun. Ito Diyos. Lahat na ginagawa ito galing. Pero yung plastic, ginawa ng tao lang kamo. Oo. Pero saan galing yung ginamit ito sa plastic? Ito Diyos. O yung damit mo, ginawa naman ng tao ito. Pero saan galing material ng damit mo? Sa Diyos. So eventually, lahat ng mga bagay sa Diyos. So pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng mga bagay na mayroon tayo kanya. So kinakailangan tayo maging tapat sa pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya yung prinsipyo sinasabi ni Pablo. Kaya ang ating gantimpala sa walang hanggan, kung saan tayo pupunta, sa langit o sa impyerno, ay naaayon sa ating pagiging tapat na katiwala ng Diyos sa mundong ito. Ano bang ginamit mo sa mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Yun ang pinag-uusapan. Kung hindi ginamit lang sa kasarili mong kalooban, hindi ka maliligtas. Kung ginamit mong bahagi na yan sa pagsunod sa Diyos, very good. Tignan po natin.
Sa Luke chapter 16, verse 9, and I say to you, make friends for yourselves by a righteous mammon. Yung mammon, ito po ay ibig sabihin kayamanan. That when you fail, they may receive you into an everlasting home. He who is faithful is what is least, is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. Therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? And if you have not been faithful in what is another man's, who will give you what is your own? So, ang prinsipyo po nito, kung ano man ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos, ay gamitin natin sa naayong paraan ganyan. Hindi tayo nag-unbalance sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kasi natin, binigyan tayo ng panahon ng Diyos. Meron tayong ilang oras sa buong isang linggo. Sa atin yun. Dahil dapat magbigay rin tayo ng panahon sa Diyos. Hindi naman hinihingi lahat ng oras sa kanya. Hindi man natin magagawa yun. Pero at least naghihingi sa atin ng bahagi ng ating panahon. Binigyan tayo ng salita ng Diyos. Biblia. Meron din tayo ibang binabasa. Kung pupunta mo yung tahanan ng mga tao, meron silang mga libro na binabasa. Pero meron din libro ng Diyos na binigay sa akin. Pero hindi naman tayo pinagbabawalan sa basahin mo yun. Doktor lang po sa atin, doktor, kailangan pa siya ng mga libro ng tungkol sa doktor. Ang hinihingi lamang niya, basahin natin yung aklat niya. Bigyan natin ng panahon. Parang gano'n po ang sinasabi ng stewardship ng mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. So, binigyan tayo ng anumang bagay, gawin natin ang naayon dun ayon sa kalooban ng Diyos. At tayo pinapangaralan na binibigyan natin ng karangalan ng Panginoon sa pagiging Kristiyano sa eksaktong paraan kung paano niya pinagputo sa atin. So, hindi natin pwedeng palitan yun. Sabihin mayroong paraan ng pagkapanganak. Tandaan natin na pagiging Kristiyano, ikay pinanganak na muli. Sa isang talinagang paraan. Ikay pinanganak na muli. You are born again. Ibig sabihin, dati kay isang makasalanang tao. Ang ginagawa ng Diyos, pag tayo po ay nililigtas niya, pinapatay niya masamang tao na yun. Dahil sa pamagitan ng pagpapatawag ng kanyang kasalanan. At pagka ginawa mo yung mga bagay na pinagputos sa atin, ikay pinanganak na muli. Ikay isang bagong tao sa harapan ng Diyos. Yan ang prinsipyo, no? Kaya ako yung sinasabi, born again Christian, hindi naman po natin sila pinagtatawanan, pero hindi nila natin sinasabi nila. Wala pa tayong narinig na tao na sinasabi niya, ako yung pinanganak na tao. Kasi pag tao ka, definitely pinanganak ka, malalabay mong paraan ng pagiging tao, di ba? Ang isang Kristiyano ka lang din. Pag ikay pinanganak na muli, ikay Kristiyano. So pagka ikay Kristiyano, ikay pinanganak na muli. So di mo kailangan sabihin, ako yung pinanganak na muli Kristiyano. Kasi para sinasabi mo sa salitang iyon na mayroong ibang paraan kung paano magiging Kristiyano, wala na ibang paraan. May limang paraan na sinasabi sa atin ang Panginoon. Pag ginawa natin ito, binibigyan natin ng karangalan ang Panginoon sa paanong paraan. Hindi na sayang ang kamatayan niya sa krus. Dinamatay siya sa krus para sa ating kaligtasan, di ba? Pag ginawa natin yung mga bagay na yun, para tayo maligtas, binibigyan natin sa karangalan. Dahil hindi na pinasayang ang kamatayan niya sa krus. Di ba? Yan ang kanyang layunin kasi, mga kapatid. So, alam mo steps ng salvation. Ang biyaya po ng Diyos, yan ang kaligtasan, ay mayroong requirements. Meron siyang ipinagputos sa atin para matanggap natin yung biyaya ng kaligtasan. Number 1, kailangan tayo magkaroon ng pananampalataya. Saan? Sa Diyos. Sa Ebanghelyo ng ating Panginoon na matay, na ilibing at kabuhay na maguli para sa ating kaligtasan. Nagalos, naniniwala tayo, nagtitiwala tayo, na yung ginawa ng Panginoon ay totoo. At mayroong epekto sa atin. Yan ang ibig sabihin, no? So, dito po sa Hebrews chapter 11, verse 6.
Sabi rito, ating titignan, kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugod-lugod sa kanya-kanya. So, ang pinaka-unang step ng pagiging kalugod-lugod sa Panginoon o sa Diyos ay ang pagkakaroon natin ng pananampalataya. Tingnan po natin. Ito po. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino nang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya tagapagbigay gantimpala sa mga masikasig na umahanap sa Kanya. Hindi naman tayo pumunta sa langit para makita natin ang Diyos. Ang umahanap sa Diyos, ang ibig sabihin, yung mga taong hinahanap nila ang katwiran ng Diyos, ang Kanyang kalooban. So pag ginawa mo yun, hindi bibigyan ng gantimpala, kanya, di ba? Hindi masasayang. Kailangan din tayong magsisi. Bakit tayo magsisisi? Dahil nagkasala tayo. Lahat ng buhay natin, bago natin nakilala at nakita ang Ebanghelyo, bago natin totoong nakilala ang Diyos, lahat ng mga yun, karamihan doon ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Kasi una-una, ibang paniniwala natin, hindi yung paniniwala ng sinasabi ng Panginoon. Tingnan po natin, balikan natin ang natin kanina. Bakit kailangan sila magsisi? Dahil nagkasala sila. Ang particularly sa kanila, pinako na sa krus ang Panginoon. Yun ang sinala nila. Pinako na sa krus ang Panginoon. So ito ang ating mababasa sa Acts chapter 2 verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo o mapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Bakit sila pinagsisisi? Number dito sa particular na talata, dahil nagkasala sila sa Diyos, pinatay nila ang ating Panginoon. May kasalanan niyo, di ba? Sila naging mamamatay tao. Kinakailangan natin ipahayag sa ating bibig ang ating pananampalataya. Ang ating paniniwala, totoo po, ay nagsisimula sa ating kaisipan. Pagka tayo inaaralan ng Ebanghelyo, tayo nakikinig. At sa ating kaisipan, tinitimbang natin yung sinasabi ng nagtuturo. Eventually, maniniwala ka, totoo yung sinasabi niya. Pero sino nakakaalam nun? Ikaw lang. Kasi nasa kaisipan mo lang eh. Walang pinagkaiba dyan. Itong pinagsimling halimbawa na pwede natin ikumpara. Pag gusto mo yung babae, gusto mo, hindi mo niya alam. Nasa kaisipan mo lang. Paano niya malalaman? Sasabi mo sa kanya. So, dito din po ang bakit kailangan natin ipahayag ang ating pananampalataya. Magsimula tayo sa verse 9. Sapagkat kung ipahayag mo sa pamagitan ng ibibig si Jesus na Panginoon, sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Kailangan mo paniwalaan yun. Dito po sa verse 10, sapagkat sa puso ang tao ay nananampalataya, kaya itinutuloy na ganap. At sa pamagitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya maliligtas. So kailangan mo ipahayag sa iyong bibig ang iyong pananampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos at Kristo natin tagapagligtas sa Kanya. Yun ang kailangan natin. At kailangan tayo ang bautismohan. Ito po, hindi mag-step. Lala tayong mababasa ng iba eh. Yung bautismo, yun ay pagluluhog sa tubig. Yan ang ibig sabihin ng bautismo, mga kapatid. Ito yan sa salita Grego na bautisma, nang ibig sabihin ng immersion. Marami pong mga salita sa ating Biblia ang hindi nila sinalin mula sa original na wika patungo sa ating wika o patungo sa English. Inilipat lang nila. Yun ang tinatawag ng transliteration. Inililipat mo yung titik na mula sa ibang lingwahe patungo sa ibang lingwahe. Hindi mo siya sinasali. Pag nagsasalin tayo, ang ibig sabihin, yung katumbas na salita, ang gagamitin mo. Kung sinabi ng bautismo, ang dapat dyan na salin ay paglulubog. So, ikay ilulubog ganyan.
sa tubig. At ang pinakamagandang talata na bigyan natin na sa akin ay ang 1 Peter chapter 3 verse 21. Ito po, letra por letra, sinasabi sa atin, ang bautismo ay nagliligtas. May mga pananampalataya na nagsasabi, ang bautismo ay hindi magliligtas. May ganon. Pero sabi ko, Biblia lang ang pag-uusapan natin. Ang mababasa natin ay kabaligtaran. Basahin natin. Magsimula tayo sa verse 20 para makita natin yung konteksto. Na noon ay mga Israel. Ito yung sa panahon po ni Noah. Na ang Diyos ay patyakang naghintay noong mga araw ni Noe. So habang ginagawa ni Noe yung ark, si Noe nangangaral din sa mga tao na magsisi kayo kanya sapagkat malapit ang gunawin ng Diyos ang sanglibutan sa pamagitan ng mahal. Sinabi ni Noe yun. Pero hindi sila naniwala. Habang ginagawa mang doon na noon ay kakaunti, sa mga pili, 8 kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. Hindi po natin, yung mga tao, by nature, ayaw natin kaunti. Lalo lang po yung mga Pilipino, kung kayo nagmamaneho, pupuntang sa expressway, may 5 gate doon. Kung saan ang marami sasakay, doon sila lahat. Pwede naman sila pupunta doon sa iba, di sila pupunta. Bakit? Pare-pareho naman gate, pero marami doon sila pupunta. Dahil mayroong kagandahan na mapabilang sa marami. Pero sa panahon dito ni Noah, sa lamang libong mga tao yung nabuhay noon, o milyong mga tao nabuhay sa panahon ni Noah, wala lang naligtas. Kakaunti lang, di ba? Gano'ng kasaklap sa Diyos yun. Lahat ng nilalang niya, ng panahon na yun ni Noe, ay hindi sumunod sa Diyos. Pero kakaunti lang, wala. Masahin natin. Kakaunti nga niya. Sa mga tiyo, walong kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. Noong may bagong Kristiyano, kinu-question mo ito. Kay Brad Dalgamit, yung Kristiyano namin, noon. Brad, kaya bakit? Doon ka nagligtas. Hindi ba daw nagligtas sa kanila? Kaya pinagawa ng Diyos ng daw ark si Noah para maligtas sila. Ang sabi niya, dalawang kaligtasan doon. Yung physical nilang buhay ay naligtas ng tao. Pero yung kanilang mga kaluluwa ay naligtas ng tubig sa palang paraan dahil pinantay ng Diyos ang lahat ng mga makasalanan sa panahon na yun. At ang natira ay yung 8 matuwid ng kaluluwa. 8 lang. Kaya sa verse 21, at ang bautismo na siyang kalarawan nito, kanya. So yung bautismo na pinag-uutos sa atin ay kalarawan nung nangyari kay Noe. Kung paano pinatay ng Diyos ang kasalanan sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng mga makasalanan tao ay magsisi. Sa bautismo ganun din. Pinapatay ng Diyos ang ating mga kasalanan kanya. Inaalis ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kalarawan kanya. Na nagliligtas sa inyo ngayon, katulad sa panahon ng Noe. Hindi siya pag-aalis ng karamihan ng laman, kundi bilang pag-iling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Cristo. Pag malinis ang budhi, clean conscience. So, nagpapabautis mo tayo, parang tayo tumatawag sa Diyos. Linisin mo, Diyos, ang aking kasalanan. Ganyan ang hinihingi natin sa Kanya. Kaya pag tayo na bautismo, doon nililinis ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon ang ating mga pagkakasala. Pag ginawa po natin naman ito, pupunta ka, tatagapin mo yung biyaya ng Diyos ng kaligtasan. Yun ang tinuturo ng Biblia. Yung sa ibang mga pananampalataya, pinag-hiwalay nila na parang iba. Isa lang po yan. Ang biyaya ay tatagapin mo pag ito'y sa mampalataya. Pag ginawa mo, yung pinag-utos sa atin ng Diyos. Kasimple lang yun. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi natin naintindihan yun. Napakasimple lang. So, bilang pagtatapos mo dito sa ating pag-aaral, kung di pa tayo Kristiyano, kailangan tayong pumunta ngayon. So, parang paraan. Kung paano naging mag-Kristiyano ang mga tao na mababasa na sa bagong tipa, walang pagkakaiba.
Ano po ito? Wala yung oath. Pwede ka nang magala na tinanggap mo yung kaligtasan. Yun, bigay tayo halimbawa. Yung pong bating, yung eunuch, nung siya nabautismohan, umiwalay siya kay Felipe. Pero siya'y umalis na nagagala kanya. Bakit siya nagagala? Dahil alam niya, pinatawag na siya ng Diyos. Sa Acts 8 verse 39. Nang umaw sila sa tubig, inagaw ng Espiritu ng Panginoon sa Felipe, at hindi na siya nakita ng eunuch, at nagagalak na nagpatuloy siya sa kanyang lakad. Bakit siya nagagalak? Dahil alam niya, pinatawag ng Diyos sa kanyang mga pagkakasala. At ang ating kailangan munang mapatawad ng Diyos ang ating mga pagkakasala para tayo makarating sa langit. Dahil hindi gusto makasama ng Diyos ang sino man na taglay niya ang kanyang mga kasalanan. Kaya nililinis mo tayo ng Panginoon, pinatatawad niya ang ating mga kasalanan, at patuloy tayo nililinis ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita na tinuturo sa atin. At tayo po ay, yung pag-asa na yun, ay hindi mo mawala. Dahil pinakalagay sa isang pundasyon na hindi magigipay. At ang pundasyon ay ating Panginoong Jesucristo. So ito po ating pag-aaral po